ka ba na isang pangnegosyo na pwede mong ibenta? Kahit saan lugar, basta ang importante is makabenta ka, pero yung budget mo is konti lang. Hindi sapat yung budget mo na pambili mo ng mga ingredients. Bale, eto yung ituturo ko sa yung pangkabuhayan is na pwede mong ibenta. Konti lang yung ingredients natin. Mura lang yung mga ingredients. At syempre, yung lagi kong sinasabi, gusto ko ituro sa inyo yung mga ingredients, yung mga recipe na gusto ko ituro sa inyo is yung hindi komplikado, madali lang siyang gawin at syempre mabenta. Na sigurado pag binenta mo is mabibenta mo talaga siya. Kaya, huwag kayong panuurin nyo hanggang dulo kasi siguradong magugustuhan nyo to at syempre magugustuhan ng mga customers nyo to kapag binenta nyo to. Tara, gawa tayo. Bali dito is gagamit tayo ng blender. Meron tayo dito yung nakadilatang mais. Siyempre, tinanggal natin yung tubig niya. Yan, lagay mo lang siya dito sa blender natin. Maglalagay tayo ng fresh milk. Bali, ang gagawin natin is i-blend natin for 2 to 3 minutes hanggang sa ma-blend niya maigi yung mais natin. Yan, pag na-blend na siya, yan. Bali, dito is gagamit tayo ng strainer. Yan, lagay mo lang siya dito. At syempre, kuha na rin tayo ng kawali kung saan yung gustong lutuin siya. Yan, buhos mo lang siyang ganyan. Yan, maling gagawin natin. Gantuhin lang natin. Kasi ang kailangan lang natin dito is yung pinakasabaw ng mais natin. O kaya naman, kung gusto nyo yung dito, yung mararamdaman nyo yung pag yung kinain nyo na tong dessert na to is yung may mga nangunguya kayong mais. Yan, pwede nyo siyang ilagay. Yan o. Pero dito kasi sa ginagawa ko is mas gusto ko siyang tanggalin. Yan. Kaya mo lang siya. Ganyan. Tanggalin natin maigi yung pinaka-tubig niya. Para walang masayang. Oh, yan. Pag natanggal mo na lahat yung pinaka-tubig niya, yan. Uy, pinalaglag. Ang gagawin mo is maglalagay tayo ng condense. At syempre, yung mga ingredients na gagamitin natin dito is ilalagay ko na lang yung sa description. Simutin lang natin. At maglalagay tayo ng all-purpose cream. Is haluin mo lang siya. Mix-mix lang. Pag nahalo mo na siya, baling gagawin natin is maglalagay tayo ng cornstarch. Maglalagay tayo ng paunti-unti lang. At haluin mo lang siya. Yan. Hanggang sa matunaw lang yung cornstarch natin. Pag na-dissolve na yung cornstarch natin is maglalagay tayo ng asukal. Yan. Baling gagawin natin is lulutuin na natin siya. Bali ang pagluto nito is lagay natin sa high heat. Pero pag simula na siyang kumulo is lalagay na natin sa medium heat. At syempre, wag natin siyang titigilang haluin kasi masusunog yung pinaka-ibaba niya. Haluin mo lang siya ng haluin. Yan, kung makikita nyo siya, yan o, medyo lumapot na siya, pero hindi pa ito yung gusto nating texture niya, kaya ang gagawin natin is lulutuin pa natin siya ng konti, hanggang sa medyo, para ma-achieve natin yung tamang pagkaluto niya.
Yan. Haluin mo lang ng haluin. At syempre, pag ganito na siya, is huwag kakalimutang i-medium heat na yung apoy natin. Yan. Dapat ganito yung magiging itsura niya. At bago ko nga pala makalimutan, yan ganito na siya. At pag simula nga palang, pag kumulo na siya, is magbilang nga pala kayo ng 10 minutes hanggang sa maging ganito yung itsura niya. At syempre, huwag kakalimutan na medium heat para hindi siya masunog. Yan. Pag ganito na siya, yan gagawin mo is patay na natin yung apoy niya at antayin natin siyang mag-cool down. Mga 30 minutes ko siyang inantay na mag-cool down. Ayan, kung makikita nyo is nung medyo lumamig na siya, yan mas lalo pa siyang lumapad. At dahil nga sabi ko nga is pwede siyang pagkakitaan, ibenta, bali dito is gagamit tayo ng kiluhin natin kung ilang mga grams. Tignan natin para syempre pantay-pantay yung ilalagay natin. Tignan natin kung ilang grams yung ilalagay natin. Para makompute natin maigi kung magkano natin siya ibibenta. Para malaman natin kung magkano yung magiging kita natin, di ba? Hindi naman pwede na magbenta na tayo na hindi natin alam kung magkano yung kikitain natin, di ba? Yan. Mga 120 siguro, so okay na yan. Yan, okay na yan. Tapos, ayusin mo lang. Yan, para mas maganda na siyang tingnan. Yan. At bali dito is optional. Bali may cinnamon powder tayo. Kung ayaw nyo naman ng cinnamon, o kayong customer is ayaw ng cinnamon, is walang problema. Yan, mas maganda nga to. Yan. Medyo bumuo yung cinnamon natin dito. Yan. Ganyan lang siya. Tapos, siyempre, tatakpan mo siya. Yan. Yan. Gagawin mo. Yan. Pwede mo siyang ibentang ganito na medyo mainit-init o kaya naman kung gusto mo naman ilagay mo na sa ref bago mo siya ibenta. O kaya naman is yung mas maliit. Tingnan natin. Tanggalin natin yung zero natin siya. Ayaw gumana. Yan. Lagay tayo. Lagay tayo ng mga 100. Yan, mga okay na yan. Yan Siyempre, linisin mo lang din siya. Maglagay ka ng cinnamon sa taas niya. Yan. Listakpan mo siya. Yan, pwede nang pangbenta para sa pang-araw-araw na kita, pandagdag sa gastusin sa pang-araw-araw. Bale, eto na yung kinalabasan ng ating dessert na pwedeng ibenta. Yan. Makikita nyo naman siya. Yan. Kreming-kremi yan. At syempre, ito is masarap na pang dessert. At lagi ko nga yung sinasabi sa inyo is pag naghahanap kayo isang pagkakakitaan na mura lang yung ingredients niya is etong gawin nyo. Siguradong mabenta to. At syempre, yung lagi kong sinasabi, konting-konti lang yung mga ingredients natin at hindi siya komplikadong gawin. Kaya huwag kakalimutan mag-subscribe sa mga videos natin. At syempre, pa-like sa mga videos at click sa notification bell. At syempre, sa mga nag-subscribe na para sa mga videos natin. At sa mga magsusubscribe pa lang is maraming salamat sa inyo. Kaya ano pa ito natin? Tara, syempre, titikman natin. Wow. Ang sarap niya.
Hindi siya masyadong matamis. At yung cinnamon powder na niluin natin, ang sarap ng combination niya. Kaya, huwag kayong matakot na gumawa nito. Sigurado magugustuhan nyo to ng buong pamilya nyo, mga customers na pagbibentahan nyo. Hindi kayo magsisisi na ibebenta to kasi masarap talaga siya. Kaya hanggang dito na lang. Ciao! Ito.